po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, Vico Soto, inakusahan ang dalawang sikat na journalist o broadcaster na si Corina Sanchez at saka to si Julius Babaw na nabayaran ng kontraktor para mag-conduct ng interview. Grabe pong akusasyon yan. Ha? Meron pang estimated si Vico Soto na ang binayad ay 10 million para dun sa mga nabanggit na interview. Yan, naglalabasan na. Kaya niya pala, no? Kaya pala wala sa mga Duterte, no? Walang pambayad mga Duterte. Kaya pala ayaw niyo i-picture mga Duterte, walang pambayad, ha? Kita nyo na? Okay, pag-uusapan din po natin, silipin ko lang tong kodigo natin. Kung ano pa yung pag-uusapan natin. Bukod dyan kay Vico Soto. Ito po, no? Ang tagal nating hinahanap si Percy Sandanya, Percy Tabi at saka to si Rizon Tiberos. Tahimik po yan, ha? Pinakamalaking kontrobersya sa Pilipinas ngayon, flood control project, ghost project ng flood control. Tahimik po sila. Dehin Bokiki. Pero eto po, kay Pastor Kibuloy, dakdak na naman mga kapatid. At ito po ang mga nakikita nyo po kung sino po yung mga traidor sa Pilipinas. Ito po sila. No? Mga traidor sa Pilipinas. Gusto po nilang ipamigay na uli. Katulad ng pagpapamigay nila kay Tatay Digo. Doon po sa ICC, mukhang gusto na namang ipamigay ng dalawang ito. Si Pastor Kibuloy sa mga nagre-request sa US. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pang balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Alam nyo, ito po, nagwawala po si Karen. Kung sino-sino raw ini-interview nyo, bakit daw hindi nyo unahin yung kumpanya na itinatag ni Saldico, no? Bakit daw hindi si Saldico ang unahin yung imbestigahan? Yan po, yung kumpanyang tinatag niya, no? Dahil yan po ay Appropriation Committee Chairman, si Saldico, mayroon po siyang kayahan na na makialam sa pondo dahil siya po ang makapangyarihan sa pondo, no? Nagtataka rin tayo rito sa mga nag-iimbestiga na to. Bakit po? Ito po challenge po to kasi paulit-ulit diyan si speaker na akala mo talagang transparent sila ngayon eh. Akala mo magiging transparent na eh. Simple lang po yung tanong na hindi pa rin po nasasagot. Sino po yung mga miyembro ng small committee? Ikalawa pong tanong, ano po yung mga insertion na ginawa nila? Mukhang pinakamalaki pong insertion napunta po sa DPWH. Alam nyo po, eto pinag-uusapan natin dito, flood control project pa lang kasi very obvious, no? Hindi effective yung flood control project. Ang laki po ng problema natin dito sa present DPWH o hindi lang po sa DPWH. Sa gobyerno natin. Ano pa lang po yan, flood control pa lang. Kasi very obvious eh. Kung hindi epektibo yung flood control dahil may baha pa rin, bakit ang laki-laki ng budget at wala namang napipigil na baha? Kaya napaka-obvious yung imbestigahan. Pero po, ang mga non-obvious, dapat din po natin tignan, no? Kung sino po talaga yung mga ayuda po, dapat hindi rin yan. Senator Marcoleta, congratulations sa ginagawa nyo ngayon sa Blue Ribbon. Sana po isunod nyo yung ayuda. At sana po, kung may kakayahan ng ganyan yung mga flood control project, yung mga ating mga congressman, no? Ay silipin nyo na rin yung iba pa pong project ng DPWH. Yan pong mga
sari-saring tulay, sabagay may napatayuban tulay at mga highway. O baka naman walang sisilipin dahil wala naman talaga na ipatayo. Pero maganda rin pong buksan yan sa susunod. Kaya may pag-asa po tayo dyan. Huwag lang tanggalin sa Blue Ribbon. Pag tinanggal po sa Blue Ribbon si Marcoleta, alam nyo na naganap. Okay. Punta po tayo rito no, kay Vico Soto. Ayan. Ayon po kay Vico Soto, ito po ang kanyang ang kanyang post sa kanyang Facebook. Kaya siya talaga to Hindi po tayo kumuha pa po, hindi na po to, wala na pong newspaper o mga news site na tayong pinagkunan. Direkta po to sa Facebook ni Vico Soto. Sabi po ni Vico Soto, with these interviews again going viral, let's look at it from a different angle. Kasi nagba-viral po ngayon, ito pong interview ni Julius Babaw at saka nito ni Corina Sanchez sa contractor na wag na nating tawagin sa tunay na pangalan na Diskaya. Tinawag din. Bago tanggapin. Ito po tinukoy. Believe ka rito. Alam niyo po, marami po nagsasabi na si Vico Soto ay pamangkin ni Tito Soto. Totoo po yan. Pero, ito po ang pero wag naman pong yung angkinin na porket Soto, hindi po lumaki sa pamilyang Soto to. Lumaki po to, hindi po kumbaga si Connie Reyes ay isa lang po sa mga alam nyo masama mo yung term, for the lack of good term, isa lang po siya sa mga babaeng nagkaroon ng anak. Ano ba nasabi ko? Connie Reyes. Kung ano man po yung pangalan na nabanggit ko, pasensya na. Connie Reyes po. Ano nasabi kong pangalan po? Baka artista din yung nasabi ko, pasensya na po. Okay, si Connie Reyes po, kay Connie Reyes po yan lumaki. Dahil si Connie Reyes po ang isa po sa mga nagkaroon ng anak. Yun pala magandang term. Nagkaroon ng anak si Vic. At marami po sila. Okay. Kaya huwag niyo pong i-claim na yan ay palaki ng mga Soto, kaya ganyan. No? Hindi po. Maaring yung nanay niya, kaya malaking impluensya ng nanay niya sa pagpapalaki sa kanya. Ito po, matapang, no? Pinangalanan niya, itong nag-interview na to, si Julius Babaw at saka to si... basahin na lang po natin, baka hindi pinangalanan. Bago tanggapin ng mga kilalang journalist ang alok para mag-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika, hindi ba nila naisip, uy, teka, ba't kaya handa to magbigay ng 10 million para lang magpa-interview sa akin? O, Julius Babaw, hindi nyo ba naisip yon? Bakit to magbibigay ng 10 million para mag-interview? Pa-interview? I know for a fact that there are many good, honest people in media who are disappointed, if not angered at practices like this, which undermine the integrity of their profession. Wala bang pangala? In this case, maybe they didn't do anything technical illegal, but the very least, it should be considered shameful. Hindi po pinangalanan, pero nasa ano po nila. Pinakita po ni Vico Soto yung interview. Ayan. Kaya pala, nabigla ako eh. Ito po ito po yung post ni Vico Soto. Sa post niya po, may picture po yung interview. Hindi po pinangalanan, pero natukoy po natin kasi ayan po. Di ba si Julius Babaw yan? Ini-interview niya yung mga Diskaya. At ito naman po si Corina Sanchez, ini-interview rin po yung Diskaya.
So wala pong duda yan na ang pinatutungkulan niya riyan ay si Corina at saka si Julius Babaw. Hindi naman po kinakailangan pangalanan kung may picture. Picture na nga. Picture na nga pinakita eh. Ulitin natin ha. Bago tanggapin ng mga kilalang journalist alok para mag-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika, hindi ba nila naisip na, uy, teka, ba't kaya handa to magbigay ng 10 million para lang magpa-interview sa akin? Tama nga naman si Vico Soto, di ba? Naisip nyo ba yun? Pero kung ako bibigyan ng 10 million, interview. Wag ka na mangarap ba doon? I know for a fact that ayan. In this case, maybe they didn't do anything technically illegal. Tama naman. Wala po silang ginagawang illegal technically. But at the very least, it should be considered shameful and violative of the spirit of the Code of Ethics. Correct. No? Correct po yun. Hindi man sila gumagawa ng illegal, pero ito po ay labag na sa spirit o yung Code of Ethics. Alam niyo po yung media na, yung broadcasting, para pong doktor yan, may Hippocratic Oath. Yung law man, ewan ko ba yung mga, basta may mga oath po yan, no? Ayan, nilalabag po nan. Kasi alam niyo po, bilang media man, dapat parehas kayo. Kaya nga lagi po, kaya kami ito nung napunta po kami sa radyo, siyempre dati na yun, dahil ngayon solo na kami sa Birada Agila sa YouTube. Pero nung napunta kami dyan, isa po sa binibigay sa amin na pointers, alam naman namin yun dahil media naman, hindi naman po, ang isa po sa pinaulit-ulit sa amin na as media, kasi magiging mainstream media na kami kung natuloy-tuloy yung radyo namin. As media, dapat kinukuha mo yung side ng iba. Alam naman natin na ano kami, 'di ba? Bias kami. Pero pag media ka na, dapat kukunin mo rin yung iba, yung parte ng iba. O yan po yung isa eh. Tapos yun nga, yung hindi ka magbabalita ng dahil sa bayad. Okay. Hindi naman journalism ito. Hindi. Teka lang. Pwede silang magtago sa gray areas. Hindi naman journalism ito. More of a lifestyle lang. Kaya kailangan ko kasi ng sponsor. Pero wag na tayong maglokohan, sabi ni Vico Soto. Yan. They rose to national prominence as broadcast journalists, news personalities. Puhunan nila ang kanilang reputasyon at kredibilidad. At sa ganitong kalakaran, ito ring reputasyon at kredibilidad ang pinahiram nila sa mga korap kapalit ng, hindi ko alam yun, simbolo siguro ng pera. Let's remember that corruption is systemic. It permeates into every sector of society, not just government. But we can slowly but surely break the cycle if more and more of us consistently do our part wherever we are, whatever our positions may be, one step at a time. May asterisk po si Vico Soto. Yung 10 million daw, not exactly, pero alam nyo na. Ayan. Okay, ang punto rito ni Vico Soto, ni Mayor Vico, yung mga media man natin, katulad nito, o mga journalists, katulad nito ni Babaw, Julius Babaw at Corina Sanchez, ay ginagamit, no? Alam naman nila yan, papa-interview sa kanila, magkakaroon sisikat, di ba? Yan lang na po, kung hindi sila kilala, marami silang pera, katulad nito mga kontraktor na Diskaya, marami silang pera, pero hindi naman sila gano'ng sikat, gusto lang pumasok ng politika. Alam nyo na kung bakit. Ang dami po, sabi nga, sino na nga yung nagsabi? Si Lacson ba o si Magalong? Dalawa lang sa yan nagsabi na maraming kontraktor
ang naging congressman, maraming congressman ang naging kontraktor. parang parang wala na silang parang wala na po silang kasi pagka ikaw contractor ka, obligado ka, 'di ba? Ayon nga sa mga inexpose na ni Magalong at saka ni Ping Lacson, obligado ka as contractor na magbigay ka ng mga lagay, no? Dito sa mga politiko. Pero kung ikaw na mismo yung contractor, sa'yo na rin. Wala ka ng katkong. Pero na lang kung lalagpas doon sa distrito mo. O, kunwari, District 1 ka lang ng anumang probinsya. Doon ka lang congressman. Pwede ka pa rin, pwede magbibigay ka pa rin sa mga politiko sa District 2 kung ang programa mo ay umabot sa District 2. Ganun po yun eh. Kaya nga po, yan po ang problema, no? Ang lalakas po ng loob. Bakit po ang lalakas ng loob at kailan po nagsilakasan ng loob yung mga yan? Ngayon po sila ang lalakas ng loob nila kasi alam nila na wala eh. No? Katulad ngayon, in-expose na ng Pangulo sa SONA. 1 buwan na yata yung SONA eh. Mag-1 buwan na yung SONA. Nakita pa ng Pangulo, may mga ghost project pa po. Talagang totally wala. Pinakita rin ng Mindoro congressman. Sa Bulacan pa lang, ilan na yung pinakita ng Pangulo. Tapos doon sa Mindoro, pinakita rin po ng gobernador kung gaano yung mga ginastosan ng 1 billion per kilometer. Obvious na obvious po na may mga katiwalian pong naganap. No? Obvious na obvious po na ang katiwalian po sa flood control ay grabe. Kaya lang ang problema, ni isa walang nasuspindi, ni isa walang nag-resign, ni isa walang tinanggal pa. Mapa DPWH o makasuhan, mapa congressman o kung sino pa man. At sabi, hindi po magaganap ng to kung hindi rin kasabwat yung COA. Alam nyo, bilib na bilib ako sa COA eh. No? Ang galing eh. Lahat binusisi. Napapansin ko po, sabi ko, ang tindi naman itong COA na to. No? Pati yung mga pakain na malapit pang mag-expire. May mga notes pa sila, malapit na mag-expire, pinakain pa. Bawal po ba yun? Pag malapit na mag-expire at pinakain mo, expired ba yun? Hindi po expired yun. Kaya lang, masarap pong pakinggan yun, parang expired na eh, pag ang mga politiko na po nagtanong eh. Kaya nga may expiration date eh. Pag bago mag-expiration date, pwede pang kainin o hindi? Pwede pa, before expiration date. Best before eh. Sabi ko, tindi naman itong mga COA na to. Pati yan, binigay lahat ng report. Lahat ng mga report nila na pwedeng gamitin ng mga congressman. Huwag na gamitin ng congressman para atakihin sa media lang para atakihin sa media. Si BP Sara, putya, nasisilip nila lahat eh. Silip na silip eh. Ng COA eh. Pero, etong dambuhalang mga proyekto, bilyon ang inaabot. Bilyon? Kilometro haba. Bilyon-bilyon ang inaabot. Nakakagulat po kahit sino po mag-expose eh. Ang nakakagulat po sa mga expose nila, no? Trilyon. Yung budget ni Marcos, mas malaki pa sa unang 3 taon ni Marcos kaysa sa binadget ni Aquino tsaka ni Duterte. Imagine niyo.
yung budget po niya ng 2023, 2024, tsaka 2025 sa flood control, mas malaki pa, 53%. Ibig sabihin, 40 plus lang. I-combine mo yung proyekto ng 12 years ni Aquino at tsaka ni Duterte, mas malaki pa yung kay Marcos. Sa unang 3 taon yung 3 taon na budget. Sinong hindi matutuwa dyan sa flood control na yan? Ganyan ka grabe to. Tapos ngayon, gusto na lahat ng kontraktor, tumakbo na lahat. Buti nga, napagtatalo pa yan eh. Natalo tong Diskaya, di ba? Balik lang tayo rito. Ang usapin pala rito, gaano itong mga press people. Kaya kayo, alam na ng mga tao yan eh. Di ba? Lagi natin sinasabi yan. Mga bayaran ng mga taga-media. Ngayon, pinatunayan na yung mga sinisigaw namin. Kasi hindi kami makapaniwala eh. Ang hirap pong paniwalaan na hindi kayo binabayaran, na sobra-sobra ang pang-api sa mga Duterte, pero sobra-sobra ninyo kinakampihan yung mga nang-api sa mga Duterte. Hindi po kayo gaganyan kung hindi po kayo bayaran. Ito po patunay. Julius Lalim. Ano masasabi mo yan? Corina Sanchez. Kayo mismo tinutukoy ni Vico Soto. Hindi nyo pwedeng dininay nila eh. Hindi raw totoo. Puta, yun lang sasabihin nyo, hindi totoo. Ito po ang denial nila. Basahin natin. Siyempre, in spirit of fairness tayo. Ayon dito sa mga to, broadcasters Corina Sanchez and Julius Babaw have denied allegations from Pasig City Mayor Vico Soto that they were paid 10 million to interview Sara and Curly Diskaya. Ayan. Bago tanggapin ng kilalang, ayan. Ito po ang sabi ni Rated Corina and Corina Interviews Management. Naglabas na po sila ng open letter. Ito po sabi nila, saying they choose to interview the Diskaya couple because of public interest and denying Soto's claim that they were paid to feature the couple. Grabe, no? Bakit naman po magkakaroon ng interest sa Diskaya? Hindi naman namin kilala yan. Talaga? And before election pa po to eh. So in-interview na daw ng Corina Sanchez yung Diskaya dahil daw sa public, public interest. Talaga? Magkakaroon ng interest ang publiko kahit hindi nila kilala? Believe talaga ako rito sa mga katwiran niyo. Ayan. There is no such thing as 10 million placement for an interview. This is simply not true. Yan po ang sabi. Okay. Dininay din po yan ni Julius Babaw. Sabi po naman ni Julius Babaw, the couple is not news report but lifestyle picture. Ayun. Life picture pala yung kay Julius Babaw eh. Alam niyo po, mga pinipicture ni Julius Babaw sa vlog niya, mga sikat na artista o yung mga sikat dati na nawala na. Saan niyo po yan ikakategorya yung mga Diskaya? Sikat ba sila? Hindi sila sikat, di ba? Bakit mo sila i-interview sa vlog mo, Julius Babaw? Di ba nanonood tayo ng vlog niya ni Julius Babaw? Karamihan na ini-interview niya, mga sikat dati, nasa na sila ngayon? Ano na nangyari sa buhay nila? Ngayon, eto na lang ang tanong. Dinideny nyo. Pero sino sa tingin nyo ang kapanipaniwala sa tao? Si Vico Soto o kayo? Ngayon, kung sa tingin ninyo, eto lang ang aking sukatan dyan. Mayaman naman kayo, may pera kayo, Corina. Ang yaman-yaman, Araneta yung asawa mo, di ba? Si ano yan ng Araneta?
tagapagmana ng Araneta yan eh. Si Boy Palengke. Nakalimutan ko na pangalan. Oh. Tsaka yan, ikaw Julius Babo, yaman-yaman mo. Maroas. Oh. Eh di demanda nyo si Vico Soto kung hindi nagsasabi ng totoo. Ba, sinisiraan kayo na binayaran kayo. Oh. Demanda nyo. Di ba? Cyber libel. Kami, pag kami ganun, pwedeng hindi namin, kasi wala kaming pang, pag kami siniraan, wala naman kaming pang abogado eh. Gagastos pa kami. Pero kayo, ang yayaman nyo, no? Ang yayaman ninyo, pucha, hindi ako maniniwala na siniraan kayo ni Vico Soto na wala kayong kakayahan para i-demanda si Vico Soto. Kalokohan yan. Hindi naman kayo mga politiko. Oh, di ba? Ganun-ganun lang yun. Papayag kayo, nasiraan kayo. Hindi ako maniniwala. Hindi ka panipaniwala yun. Anong yung kamay sa EDSA, boss? Hindi ka utak. Ano nila yan? Kahati. Kahati sa mana ng mga Araneta. Okay, punta na po tayo rito sa ibang balita. Nakakatuwa. Ito si Tambi. Sabi po, eto hinahanap natin ito sa persanda niya. Traffic sign ni Rojas, Boss Bad. Ayan. Traffic sign. Ay, gano'n. Okay. Percy Sardanya. Ang tagal ka namin hinahanap. At saka to si Ontiveros. Napakatagal ninyo. Nanahimik. Mag-iisang buwan na yung flood control, wala kayong sinasabi. Billion-billion yan. Trillion na nga eh. Inabot na nga yan, trillion na nga eh. Oh. Kay Marcos lang 1.1 trillion. Ang naging budget niyang flood control ni Marcos. May mga ghost project na. Hindi kayo, chismis sa amin nung college ako, anak ni Miss Tapia. Sino? Salva Salaman, dati GF ni Noynoy si Corina. Noynoy Aquino? GF niya ba? Akala ko yung si Oo nga yata, naging GF niya. Hindi ko na matandaan eh. Sige, balik na tayo rito. Eto si Percy Sardanya, tahimik to sa maliwanag na anomalya. Ang liwanag po niyan, kahit po pinakatanga ng politiko, pinakatanga ng vlogger, alam na may anomalya, ghost project niya eh. Pinakita pa ng Pangulo, eto, wala ni isang araw na trinabaho. Pero hindi po siya kumiburon. Pero nabalita, hindi pa nga nakukumpirma kung totoong merong extradition request. Kasi dininay ng DFA. Dininay ng DOJ. Romualdez lang din yung nagsabi. Alam na natin yan eh. Yan ay pangano lang sa flood control projects. Sa anomalya ng flood control. Kumbaga, lang sila yung pang-divert. Pero kahit dapat sa ingay mo, Sardanya tsaka Ontiveros, sabi ni Sardanya, by every account, Kibuloy is a pedophile. Tindi mo, judge ka ba? Pedophile talaga? Wala nga napatunayan eh. Who weaponized his authority to prey on the vulnerable. The U.S. indictment echo this account and together present a chilling portrait of how he twisted fate and power to commit unspeakable crimes. No man, not even one claiming to be son of God, is above the law, especially not one accused of such monstrous crimes
against children and humanity. Okay, dalawa po pinapakita. No? Dalawa po pinapakita ni Percy Sendanya Tabi. Una, pinapakita niya na siya po ay talagang traidor sa Pilipinas. Kaano-ano ba natin na US talaga? Okay po yan, extradition treaty. Wala naman pong problema eh. Oh, kaso nga, wala pa napapatunayan. DOJ po yan eh. Sa DOJ po babagsak yan. So, nagre-react to si Sendanya sa wala pa. Sinabi na ng DOJ na wala. Sinabi rin po ng ano. Pero, alam natin lahat na may balak silang ganyan. Pero wala pa eh. Nauuna yung reaction nyo eh. Pero ang tindi na reaction mo, Sendanya. Tinawag mo kagad pedophile. Tapos isusuko mo kagad. Kaya po itong mga dapat tinatanggal to sa Kongreso. Bakit mo isusuko yung isang Filipino citizen? Lalo na, sabi nga, taga-DOJ ito nagsabi dapat, kung may kaso dito at may kaso sa Amerika, hihingiin, priority po, nakakulong na yan dito, may kaso siya rito. I-resolve muna yung kaso dito sa Pilipinas. Bago kayo dyan sa Amerika, humingi na extradition. Yun lang ipapaliwanag kung sakaling may extradition request. May kaso po yan sa Pilipinas. Dahil Filipino citizen yan at nakakulong na rito, priority po yan na litisin dito. Grabe naman itong mga congressman na to. Congressman ba kayo ng ano? Ng Pilipinas o congressman kayo na US? Dapat alam nyo eh. Dalawang bansa yan. Ang priority ninyo, kung kayo po ay congressman ng Pilipino, ipaglalaban nyo na dito muna sa Pilipinas lilitisin. Dahil meron tayong usapin ng soberenya. Etong mga to, wala na. Sinuko na nila lahat. O ngayon, ikalawa po. Napaka-ipokrito mo. Malaking issue to. Ninanakaw. Umuutang tayo. Ninanakaw lang ng mga magna. Hindi ka kumikibo. Paano? Congressman siya, di ba? Yan po ang problema eh. Tapos gusto nyo pa ngayon. Kayo ang i-imbestiga. Anong klaseng investigasyon yan? Ngayon pa lang, hindi na kumikibo yung iba sa inyo eh. Pasalamat muna tayo rito kay FG Pabilane. Yun. Siya pa rin pala yun. Hindi na po nila maliligtasan itong flood control. Kala nila basta-basta. Hindi na nga nila maibalik yung usapin sa sa impeachment eh. Dahil nakakahiya po. Nakakahiya na sino yung nagsusulong na impeachment. Sila pa yung mga involved dyan. Okay. Isa na lang. Isa pa to si... Asa na ba yung kay ano? Nawala na yung kodigo ko kay ano. Ito po, sabi po ng isang lawmaker. Sino ba tong lawmaker na to? Sabi po ni Deputy Minority Leader Risa Ontiveros na kinakailangan daw po, ayan, even if he has cases here. Tignan nyo ang katwiran, priority po yun pag may kaso ka rito at may kaso ka po rito at may kaso ka rin sa US at hinihingi ng US na extradition ka, extradite ka ron sa kanila.
priority po rito, sabi po ng DOH yan. Pero tignan nyo po katwiran nito ni Risa Hontiveros. Even if he has cases here, pwede pa rin siyang dalhin sa Amerika para harapin mo kaso doon. At pagkatapos ng paglilitis ay ibalik sa Pilipinas para panagutin ng krimen dito. Hontiveros said on Friday. Hindi rin tama na patagalin pa ang kanilang laban. Nakakasiguro ang Pilipinas na hindi mawawala ang ating kaso at natutulungan din natin ang mga biktima sa Amerika. Bakit nyo po gusto sabay? Nililitis ang kaso dito tapos litis. Kawawa naman po ang presonero sa inyo. Even in detention, Kibuloy, ito po ang pinakamalupit. So kahit daw po nakakulong na rito sa Pilipinas at may kaso na rito, pag nag-request yung US, kinakailangan daw dalhin kagad sa US, sabi ni Hontiveros. Tuta ka kasi. Hindi ka dapat maging senador. Wala po akong pakialam kung maka-US kayo o maka-China kayo o maka-Japan kayo o maka-Australia kayo. Dapat lahat ng tao maka-Pilipino, lalo na kayong mga senador. Ibang bansa na po yung pinag-uusapan natin. Isusuko nyo yung mamamayang Pilipino sa ibang bansa na naman. Kaya nga po, dapat, alam nyo po yung mga kakampi namin sa Senado at sa Kongreso, magpasa na po kayo ng batas na bawal na pong dalin basta-basta yung mga Pilipino sa ibang bansa at parusahan. Itong mga katulad nito na Hontiveros na, alam niyo sa ibang bansa, ang tawag dyan, pagiging traidor. Dito sa atin, putya, tuwan-tuwa pa. Sige, dala na yan si Kibuloy sa ibang bansa. Pwede ba yung pinagsasabi nyo? Kibuloy is a pedophile. Napatunayan nyo na kagad na pedophile? Mga ano talaga, mga utak demonyo. Okay lang po, ito lang. Okay lang po yan palasunod po kami. Baliktad po Kami po ang palasunod sa batas, yung mga Duterte supporters po. Sinabi ng Supreme Court na illegal yung ginawa, illegal yung impeachment. Ano sabi namin? Sumunod tayo sa Supreme Court. Kayo, ngayon, babaguhin nyo na naman yung batas. Tignan nyo po. Ito po ang kinakatwiran niya kung bakit daw dapat na tayo ay ibigay natin sa US. Even in detention, Kibuloy continues to wield huge political and religious power in our country. His inordinate access and influence within our country's political establishment undermine investigation and danger witnesses. Yan lagi nilang kinakatwiran. Makapangyarihan kasi si Kibuloy. Makapangyarihan ba yun? Bakit hindi nakakulong pa rin ngayon? Kaya kayo, patong-patong na kasinungalingan yung mga pinagsasabi ng mga katulad mo, virus, tsaka ikaw, Tabi. Kaya daw dapat dalhin na sa US kasi makapangyarihan daw dito sa Kibuloy. Ngayon lang po ako nakakita ng makapangyarihan. Ngayon lang po ako nakakita ng makapangyarihan na nakakulong. Ngayon lang po ako nakakita ng makapangyarihan na suspended sa walang katuturan yung kanilang prangkisa. Suspended yung prangkisa, makapangyarihan. Bilib na bilib ako sa mga to. Makapangyarihan, nakakulong. Ang makapangyarihan, ito, ni hindi mabanggit yung pangalan sa mga investigasyon. Alam ng lahat ng tao na involved sa flood control projects. Pero si BP Sara lang ang nakakapagbanggit ng pangalan. Sa totoo lang, sino po ang nagbabanggit ng pangalan na Martin Romualdez at Saldico? Si BP Sara lang po. Yun ang tunay na mga makapangyarihan. Pero si Kibuloy na sinasabihan nyo na pedophile, 2-5, makapangyarihan. Hindi ka nga nangingimi Hindi ka nga natatakot Sabihan mo na kung ano-ano
ang makapangyarihan, Rayson Tiberos at saka Tabi Serdanya, yung hindi ninyo mabatikos na Martin Romualdez at Saldico. Yun ang tunay na makapangyarihan. Si BP Sara lang ang nakakapagsabi na sila may control ng budget ng Pilipinas. Hindi nga mapangalanan eh. Hindi nga mahinga ng report ng small committee. Okay. Thank you very much kay Ricky Almasan na nagbigay sa atin ng 500 pesos. Boss Buds, pampalamig ng ulo. Congrats sa bagong kasal. Maraming salamat po. Kami po ngayon ay kasalukuyang honeymoon. Ayan po. Si Mrs. Hilhoud. Yan lang.